Hello, magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid na sumusubaybay po sa ating prayer and fasting for the nation. Nasa ika-34 na po tayo ng yugto, mga kapatid. Salamat sa Diyos sa araw-araw na katagumpayan na ipinagkakalob niya sa atin. Na may tema po tayo ngayon na what I did in my personal time of great needs. Amen. Tayo po muna ay manalangin, mga kapatid. Sa oras na ito, Lord, itinataas ko po sa inyong harapan ang aking pagbabahagi ng iyong salita. Patuloy niyo po akong pangunahan at pangunahan po ako ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Ituro po, Panginoon, ang lahat ng sasabihin. At dalangin ko po, O Diyos, na ikaw po manguna in the name of Jesus. At dalangin ko po, Panginoon, ang katagumpayan sa aking pong pagbabahagi ng iyong salita. Maraming po salamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Yes, hallelujah. Napakabuti po ng ating Diyos. At masasabi ko na siya yung ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay ng katagumpayan sa lahat ng oras at pagkakataon sa ating buhay. Nung ako po ay nagsisimula pa sa bagong pagkakilala sa Panginoon, mga ilang buwan pa lang, at alam naman po natin na yung buhay ko ay dumaan talaga sa matinding pagsubok, na talagang itines po ako ng Panginoon na kung hanggang saan ang pananampalataya sa Kanya. Naalala ko, mag-throwback po ako, naalala ko po noon na wala pa ako kay Kristo, ay dumating po na may pagsubok po akong pinagdaanan na talagang kala ko susukuan ko, kala ko doon ako matatapos yung aking buhay. Nung ako po ay nagkaroon po ng matinding pagsubok, nung ako ay nagtatrabaho po, nagkaroon po ako ng sakit at karamdaman na talagang as in po na kala ko po mamamatay na ako. At talagang nawala po ang lahat, nag-back to zero po ako. At sa kabutihan po ng Panginoon, talagang naranasan ko po yung matinding pagsubok na yun. Ay kala ko doon na lang matatapos at wala nang kasunod. Kala ko mawawala na ang buhay ko noon. At napakabuti po ng Panginoon dahil nung nawala po ako sa trabaho ko dahil nga nagkasakit, ay umuwi po ako sa aming pong lugar at doon ay nagpagaling. Pero dumating po sa punto na nagkaroon po ako ng depression, nagkaroon po ako ng matinding pag-aalala sa buhay, at dahil sa mga nararamdaman physically. Kasi sabi po kasi ng doktor dati sa akin ay ilang buwan na lang daw po ako, 2 months na lang po ako at mamamatay na ako dahil bumaba nga po, papayat daw po ako ng papayat dahil doon sa pagbaba ng potassium ko. At doon, wala pa po masyado akong pagkakilala sa Lord doon. At parang nag-back to zero din ako. Kasi dati po, nung ako high school ay meron na pong pastor na nagbabahagi sa amin. Nung nakatapos po ako ng high school ay nakapagtrabaho na, wala na po. Hindi na uli nakakasamba. Nagpapasalamat ako sa Panginoon nung umuwi po ako sa lugar namin ay
matindi pa rin po pagsubok ang pinagdaanan ko. Kasi wala po akong pagkukunan ng aking ng pambili ng gamot ko. Talagang ginawa ko din po ang kaparaanan para kung ano yung pwedeng trabahuhin. Kasi bibili po ng pang-maintenance. Sa kabutihan po ng Diyos, dahil ang pag na sa ibang lugar, sa aming lugar po ay talagang kahit anong pong trabaho pwedeng pasukin, yung pagtatanim ng palay, pagtatanim ng marami po, construction, pwedeng pumasok, at doon po yun po ang ginawa ko. Then nung time na may nararamdaman pa rin po ako physically noon, ay nagkaroon po ng gawain po dito sa Talahiban 1, at may mga nagdatingan po mga kapastoran, at humingi po ako ng pinanalangin po nila ako. At yun po, doon din po nagsimula na pinagaling ako ng Panginoon sa pagsubok na aking pinagdadaanan. Natuto pong magpatawad at talagang totally po na isurrender ang buhay sa Diyos, at patuloy na ang Panginoon lang ang paglingkuran. Noong 2013 po, naalala ko, ay sisimula pa lang po ako na 2012, yun po, 2012, nagsisimula po ako na nag-ministry. Ay talagang sinusubok pa rin po ako may pagsubok pa rin po pinagdadaanan, kasi walang-wala po as in na panghanap buhay. Talagang yung pinagkukunan ko po ng pangailangan ay hindi po sapat. Sabi ko nga ay, Lord, tulungan niyo po ako sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kasi noong time din po ngayon ay talagang sinorender ko na po sa Panginoon ang buhay ko, na siya nang bahala sa akin. At time na yun ay pinagaling ako ng Panginoon na time din yun na pinangako ko sa Panginoon na maglilingkod ako sa Kanya habang may lakas ako. At napakabuti po ng Diyos, at nagtuloy-tuloy po ang ministry ko sa church. Then yung mga pangangailangan ko po ay sabi nga ay kahit maliit yung kitaan din sa Talahiban, sa barangay namin, ay pinasok ko po para po hindi ako makaalis sa ministry ko sa Panginoon. Talagang napakabuti po ng Diyos. At may pagkakataon po kung binigay ang Panginoon na blessing sa akin na makapag-aral ako ng Bible School. At yun nga po nagsimula. Salamat sa Panginoon dahil may ginamit po ang Panginoon na tao na magsusuporta po sa amin sa Bible School, at nag-aral po kami sa Bulacan. Hindi ko po lubos isipin na makakapag-aral po uli ako at sa Bible School pa. Napakabuti po ng Diyos dahil nung time na kailangan po namin ng suporta ay marami pong tao ang tumulong sa amin, dahil sa araw-araw din pong gastusin. At napakabuti po ng Diyos, at nakatapos po ako ng Bible School, at yun po, umuwi na ulit sa lugar at nag-ministry. At ng time na yun ay ganun pa rin, nagmi-ministry ka at kailangan mo pa rin magtrabaho.
Kasi hindi naman po iaasa lang po sa simbahan yung pangangailangan mo. Hindi man kalakihan po agad ng simbahan, at ang hangad ko din po ng mga taong panahon yun ay makatulong din po sa simbahan. Na sa iglesia po talagang hindi naman po mayayaman na nasa loob ng iglesia, kundi katulad ko rin po. At kaya nagagand din po ako ng hiningi ko sa Lord na talagang magkaroon po ng breakthrough na blessing ng after po ng Bible school ay nag-ministry nga po. Ibinalik po ang mga gawain sa church na nandoon yung sa tulong ng Panginoon ay nagtatagumpay. Salamat sa Panginoon. At time na talagang time na kapos din ako nung mga panahon din yon, na kahit sabi nga naglilingkod ka sa Panginoon ay kailangan mo din na mga araw-araw na pangailangan. Kinapos din po ako, talagang umiyak po ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, hindi ko kayang iwanan yung ministry mo dito sa Talahiban na pinagagampanan niyo po sa akin, na humingi po ako ng tulong sa inyo ng panghalap buhay. Alam niyo po, ng time na yon ay may ginamit pong tao na para ako makapasok po doon sa isang na nagtatrabaho din po, nagdi-deliver sa school, gumagawa ng tinapay, na ang pangalan po Sister Loring. Ngayon, time na yon ay nagtrabaho po ako sa kanya, at habang nagmi-ministry po. Ngayon po, ang pagdating ng ilang taon din po, ay naging kami po ngayon, at naging isawa po siya, pakasal po kami, at nagkaroon po ng breakthrough na nagkaroon kami ng hanap buhay at business. Yun, napakabuti po ng Diyos dahil yung blessing po ng Panginoon ay nagsunod-sunod na. Dahil sa kabutihan po ng Panginoon, yung pong business namin ay gumanda pong sales, maganda po yung bentahan, at nagkaroon nga po, kahit nagkaroon po ng matinding pandemic po ngayon noong 2020, ay hindi po naging dahilan. Mas lumakas po yung bakery namin noon. Tapos noong time na yon ay talagang grabe po ang Panginoon, dahil sabi ko nga, yung kahit po yung hindi ko lubos isipin na may papagawa ko yung bahay namin doon sa Kanluran, ay napagawa po namin dahil sa biyaya po ng Panginoon. Talagang bawat bagyo po at malakas yung bagyo ay dumadalangin ako sa Panginoon na wag munang magiba, dahil sira-sira na nga po yung bahay, at talagang grabe po ang pagkasira na. Konti na lang perma ng anay yata po yung magigiba na. Praise the Lord po. Nung time, talagang ang pagkakataon nga po ibinigay ng Panginoon na nung nagkaroon po ng malakas sa bagay, yung bagyong Ulysses, ay talagang nagsimula ng masira. Nauna po yung terrace, sunod na yung buong kabahayan. Kaya naman po, time din po ng pandemic yon, na naipagawa po namin yung bahay utay-utay. Talagang praise the Lord po, at 2 years na yung bahay na tapos na. Hindi man totally finish pa na sa labas, sa labas yung mga hindi pa finish, pero yung loob po ay ayos na. At napakalaking biyaya po ng binigay ng Panginoon, na sa time na mayroong pagsubok, ito po yung ako po yung lumalapit sa Panginoon talaga, na ibinibigay naman ng Lord. Sabi nga ng iba, ang lakas-lakas ko raw sa Lord. Sabi ko, nakikita na ng Lord ang puso ko, dahil
kung ano yung paghahangad kay talagang nakikita ng Panginoon na ibibigay ito. Na ibibigay ito sa akin na talagang nung time na natapos na po, talagang gusto kong sabi ko ay maayos na at hindi pa po namin yung natitirahan kundi ang inay pa lamang, pero ang desire ng puso ko ay talagang nung gabi nahiga na kami ang asawa ko ay sabi ko ipagamit sa church at doon na magkakaroon ng pagganap tuwing Sunday. Doon na kami mananambahan at pumayag naman po yung asawa ko. At praise the Lord po, at yun po ang ginagamit ngayon namin panambahan lugar. Pinaka-church namin sa CLF San Juan, at sa kabutihan po ng Diyos ay hanggang ngayon po yun ang aming ginagamit, yung amin pong pinagawang bahay na ngayon po ay simbahan na. Kaya napakabuti po ng Diyos, talagang patuloy na ako'y nagpapasalamat sa Lord dahil sa kabila ng may mga pagsubok na ay talagang laging nagpapalala ang Panginoon na sa Kanya lang lumapit at sa bawat araw ay may nakalangkang pagpapala. Ipinapaalala niya sa akin na siya ang makapangyarihan Diyos na makakapagbigay lang ng lahat ng kailangan sa kabila ng may personal kang pinagdadaanan na pagsubok, at ito yung sa kanya lumapit ay bibigay lahat ng siksik, liglig at umawa po, at sabi nga lahat ng kailangan mo ibibigay ng Diyos. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon, at isa po ang isa pa nung itong talagang fresh na fresh pa, kailangan po namin ng patubig sa simbahan ay talagang ibinigay din po ng Panginoon na naipagawa na po yung patubig na para lumapit yung patubig sa simbahan at para hindi mahirapan ng pag-iigib. Praise the Lord po, at talagang naipagawa na rin po, talagang mabuti ang Diyos, mabiyaya ang Diyos sa kabila ng may mga pagsubok akong pinagdadaanan, ibinibigay naman ng Panginoon ng sapat at talagang labis-labis pa. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kabutihan niya, at talagang masasabi ko na hindi sabi nga nung una, sabi ko ay mahirap ako dahil sa mga ginagawa, pero ngayon sasabihin ko matagumpay dahil sa biyaya ng Diyos talaga, na kahit mahirap ay may katagumpayang ibinibigay ang Diyos na mainam sa bawat isa sa atin. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon, at isa pa, napakabuti po ng Diyos dahil yun nga pong pangangailangan dati namin na yung nakalabindalawang taon na po ang CLF, at sabi ko praise God dahil nung talaga naalala ko, salamat sa buhay po ni Sister Ines, tubo na pinagamit yun po yung lugar nila. Talagang ngayon po ay kahit sabi nga bumabagyo na, umuulan ng malakas, hindi na ako nag-aalala na mababasa yung gamit ng church. At hindi na ako mag-aalala pag bumabagyo ay nadadala-dala yung bubong. Kaya praise God po nung kailangan ko talaga po ng building, ngayon binigay na ng Panginoon. Yung isa ko po naaalala, kailangan na huwag sanang bumagyo dahil madadala na uli ang bubong. Ngayon hindi na po. Praise the Lord. Kahit bumagyo po ay umulan na, hindi po nababasa yung gamit ng church. Salamat sa Panginoon sa biyaya niya talagang ibinibigay niya sa amin. Kaya tunay po na anuman po sitwasyon ng buhay, personal man yan, ay talagang sa Lord lang kumapit at patuloy na lagi mong panalangin sa Panginoon na ikaw ang hawakan, sapagkat pag tayo ang humawak at maaari tayong madupila, sumawala, pero pag ang Diyos ang humawak sa atin, yakap-yakap tayo ng Panginoon, kahit tayo magpumiglas, hindi tayo mapapakawalan. Amen po. Napakabuti po ng Diyos dahil sa kabila po ng marami pong, alam ko, marami pong mga
mangyayari po na katagumpayan ang Church of the Living Faith dito po sa San Juan, Batangas, at sa buhay ko din po bilang pastor ng CLF ay patuloy akong nagtitiwala at nananalangin sa Panginoon na ang bawat araw ay may katagumpayan at ang bawat araw ay kasama natin ang Panginoon sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at siya ay nasa lahat ng dakot, hindi nanatili sa isang lugar lamang. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Talagang tunay po napakabuti mo, Panginoon. Salamat po sa kabaitan mo, sa kadakilaan mo, Panginoon. Lord, tinataas ko po sa iyong harapan ang katagumpayan sa bawat araw, Lord. Aming tinataas, Panginoon, ang aming mahal na presidente na si Bongbong Marcos, Panginoon, ay patuloy niyong ingatan siya. Ama, gamitin niyo po ang mga tao na malapit sa kanya, mga lingkod mo, na mabahaginan din po ng salita mo. Ama, gamitin niyo po aming presidente na maging pagpapala sa bansang Pilipinas at bigyan niyo po siya ng tapang, katatagan at matinding pananampalataya, pundasyon ng pananampalataya, Panginoon, sa iyo. Nawa, O Diyos, ay makilala ka din ng lubos at ikaw ang tanggapin niya bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay niya. Salamat po, Lord, at nawa, Panginoon, ang mga nangyayaring sigalot ng Pilipinas at China, Lord, pangunahan niyo po, Panginoon, magkaroon ng kapayapaan at pag-ibig sa Panginoon. At dalangin ko din po, Diyos, na sa mga nangyayari pong malakas na lindol sa Taiwan, sa malakas na bagyo, sa mga part ng Dubai, Lord, di kayo po, Diyos, sa manguna. Dalangin ko po, Diyos, na ikaw lang po may control, Panginoon. Mapanalangin ko din po, Diyos, ang pamulao, mata, sabi nga, hanggang sa presidente, hanggang sa pitang mababa, Panginoon, hanggang sa barangay, Panginoon, na pitang mababa na nanungkulan, Lord, kayo po, Diyos, ng manguna. In the name of Jesus, kayo po, Diyos, ang aming pinaparangal at pinasasalamatan. At nawa, O Diyos, ay lahat ng bayan, Panginoon, at lahat ng mga nanunungkulan ay makakilala sa iyo, Panginoon, in Jesus' name. Dalangin nyo din po, Panginoon, na i-bless yun din po, Diyos, ang mga ministry namin, Panginoon, sa simbahan. Ang buong CLF San Juan, Panginoon, Nabotas, Valenzuela, Malabon, Bukawi, Panginoon, Quezon City, Lord, in Jesus' name. Kayo po, Diyos, ang manguna, Panginoon, dahil ikaw naman po ang aming Panginoon at aming tagapagligtas, Lord. Pangunahan niyo po ang lahat ng ministry, lahat po ng mga pastors, Lord, na naglilingkod sa iyo sa pangunguna po ng aming Senior Pastor Alvin Carag, Lord. In Jesus' name, kayo po, Diyos, ang manguna sa buhay nila sapagkat ikaw lang po ang Panginoon namin. Ikaw lang po ang aming tagapagligtas. Ikaw lang po ang makapagbibigay ng lakas, physical at spiritual sa buhay po ng mga kapatid kong ito, Panginoon. Salamat po, Lord. Bless you po ang hanap buhay nila, Ama. Bless you din po, Ama, Panginoon, ang pamilya ng bawat isa, Ama. Ama, alam ko may mga pinagdadaanan po ngayong mga pagsubok. Ama, nawa po ay mapagtagumpayan po ng bawat isa, Panginoon. At nawa, Lord, ay magkaroon ng kaayusan, kapayapaan at pag-ibig na ikaw ang may bigay, Panginoon. At dalangin ko din po, Diyos, ang mga gawain ng discipleship, Panginoon, na pinangungunahan po namin yung senior pastor, Panginoon, ay nawa, O Diyos, ay tumugon ng bawat isa na makapagdisipulo, Panginoon, at upang dumami ang bilang nakakilala sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw lang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At nawa, Panginoon, sa umagang ito ay patuloy niyo kaming pangunahan. Ikaw lang, O Lord, ang patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan at patuloy na katagumpayan. Maraming po salamat, Panginoon. Dalangin ko din po, Diyos, ang lahat ng may sakit at may mga nararamdaman physically. Pagaling niyo po, Panginoon. Wala naman po makakapagpagaling sa kanila kundi ikaw, Panginoon. Hindi po namin kaya magpagaling, pero ikaw, Lord, ang nagpapagaling sa kanila. Sa pangalan mo pa lang, Panginoon Jesus, in the name of Jesus' name, kagalingan na idulot mo po sa mga tao may nararamdaman, Panginoon. At panalangin ko din po, Diyos, nasa gabing ito, Lord, dalangin ko po na pangunahan niyo po, Panginoon, ng mga trabaho, pagpapalang biyaya mo, ipagkaloob mo po sa bawat isa. Panalangin ko din po, Diyos, na sa gabing ito ay patuloy na i-bless niyo po ang aming gawain, Panginoon. Salamat po, Lord. Salamat po sa lahat ng mga
katagumpayan na ginagawa niyo po sa amin. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Kingdom blessing po sa ating lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon.